Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So to guys, pakita ko sa inyo yung latest product natin. This is the first gas blowback rifle from GNG Armament. So this is the GNG MGCR 556 series gas blowback rifle. Okay? So ito guys yung box niya. So kung ano yung unit, ito yung actually nilabas ko ano mo kaninong unit ba to? Doon, 7 inches. No? Okay, so ito yun. Okay, yan. So, ito yung likod. Meron siya mga info regarding sa unit. So, the CNC buffer tube, steel buffer, tapos steel yung trigger group. Yan. Aluminum CNC bolt carrier group. Ito yung nozzle, parang double O-ring, ganyan. CNC barrel, half up yata something. Okay, tapos to aluminum yung magazine. Okay, so ayan. So this is the box. Okay, so what comes in the box aside from the unit? Okay, meron siya kasama magazine. Okay, ito yung aluminum na magazine, medyo magaan nga. Okay, tapos may kasama siyang speed loader. Okay. Meron siyang kasamang isang ganitong supot na merong matabang Allen wrench. Tapos meron din kasamang adapter pag mag-load ka ng bala. At saka mount. Quick detach mount. Para sa sling, no? Yun. Yun siya. So ito, ang purpose na to is pang-adjust ng hap. Okay? Kasi nga, nakita ko sa manual. O nga pala, meron pa pala kasama to. Oh. Ito balik ko na dito. Okay. Meron pa pala siya kasama. Meron siya kasamang to. So, QR code yung manual niya. Parang ida-download mo na lang. Yun yung ano. Tapos, meron siya kasamang catalog. And lastly, meron siya kasamang cleaning rod. Okay, so ayan, may butas, cleaning rod, yung maliit na tela para pang-clean nung, yung barrel. Tapos, declogger if ever na nagbara, ito yung pangtanggal, okay? So ngayon, kapag sa 7 inches, di ba? Ito yung 7 inches. So, 7 inches is yung handguard. Ito. 7 inches tong hawakan. Tapos itong part na to, this is 3.5 inches. So, ayun. Yun na bahala mag-compute. Okay? So, kapag 7 inches yung unit mo, ito yung cleaning rod mo. Pero kapag yung 10 inches, saka yung 12 inches na handguard, ganito yung cleaning rod mo, mas mahaba. Okay? So, yun na naman yung difference. Okay? So, ngayon, what I have here is the 7 inches. Ang difference nila, papakita ko sa inyo. Ito yung 7 inches, no? Okay? Wait. Yan, 7 inches. Okay, so yan, kuha ka natin. If ever, so adjusting ko. Medyo maiksi. Kailangan talaga kahit papaano may konting adjustment. Yan, ganyan. Kabit natin yung mag. Okay. Ay, hindi na lock. Wait. Saan ka ba? Ayan, yan. Ayan, okay na yan. Nakalock na. Hindi mahanap eh. Ayan. Okay? Tapos, kunin natin yung 10. Sabihin 10. Ito. So, ito yung 10. Okay? 10 inches. Ayan. Okay. And, we have here the 12. Ito naman yung 12. So, parang 2 inches lang yung difference doon sa isa. Tapos, konti lang naman. Hindi naman siya sobrang haba eh. Okay, yan. Okay diba? Yan. Okay? Yan. So, as for the weight, no, yung timbang nila, so for the 7 inches, this weighs 2.6 kilos. So, ginamit kong timbangan is yung digital weighing scale na pang tao. Okay? Kasi yun lang yung meron ako eh. So, tinimbang ko, 2.6. For the 10 inches, 2.75. And for the 12 inches, 2.85 kilos. Okay? And for the magazine, this weighs 400 grams. Okay? So, 2.6 plus 400. So, 3 kilos na to.
Ayan, 3 kilos na to lumalabas pagka kinabit ko na siya. Okay, so medyo may, medyo may kabigatan. Kumbaga, meron kasi minsan, pagka, kadari yung mga VFC, lalo na yung mga BCM, magaan yung BCM eh. Kasi nga, maliit yung ano niya, no? Ngayon na to kasi, full metal din siya, no? Full metal gas blowback rifle from G&G. Itong katawan, mapansin mo yan, no? Ano ko napansin niya na? G? Hindi. Sa ano, dito pag nakikita ko naka-G. Parang may G. sa video, nagre-reflect. Okay. Hindi ko lang alam kung kayo pag pinanood nyo. Ito, parang may G. G. Okay. So, ito medyo makapal, oh. So, medyo solid siya. Solid yung feel. May nama ko, solid ah. Parang, basta solid siya. Medyo may kabigatan na, I don't know, sakto lang naman siguro. Hindi siya yung, hindi ko alam eh, hindi ko ma-explain eh. Basta yun yung feel ko, medyo solid yung paggagawa sa kanya. Okay? Yun. So, ang isang difference ng 7 inches dun sa 10, yung ano kasi, yung 10 saka yung 12, parehas, no? Ang difference ng 7 is yung butt, ito, this is naka CTR butt siya eh. Okay? For the 10 and the 12, iba to, ibang klase. So, ito, adjustment niya. Parang dito, tapos dito din. Alam ko meron mga AEG si G&G Armament, ganito yung ginagamit niya eh. So, ayun. Tapos, yung flip up sights, no? Yung mga iron sights, parehas naman sila ng harap, parehas na adjustable. So, pag sinabi natin adjustable, nakita mo tong yung parang pin, it goes up and down, adjust siya. Tapos ito, yung sa likod, this also goes up and down, tapos left and right, no? Okay? So, for the 7 inches, same naman sila sa harap. Okay, nag-up and down. Pero yung likod, left and right lang. Hindi to nag-up and down. Yun lang. So, ayun. Okay. Pero, syempre, alam niyo naman, parati ko sinasabi sa inyo, mag red dot kayo. Mahirapan kayo gumamit ng, sisilip kayo dyan. Mahirap kaya yan. It's either matatansya nyo, tatansyahin nyo lang, or gumamit kayo ng red dot. Para kita nyo yung dot. Mas bilis talaga. Lalo na pag medyo maiksi, mahirap kaya ano. Pagka medyo mahaba, kahit pa paano, medyo mabilis pa kasi. Ito yung pinapoint mo siya eh. Napapoint mo eh. Op, dito to. Pero pag maiksi, hindi mo mapapoint eh. Kasi yung bitin eh. Wala kang mapapoint eh. Hanggang dito yung hawak mo eh. Hindi mo na mapapwedeng gano'n eh. Okay. Kaya, kailangan talaga may red dot. Okay. So, ayan. So, ito guys, pakita ko na sa inyo. So, this is a full metal, no? Gas blowback rifle. With steel parts. Okay. So, i-open na ba natin? Open ko na. Teka lang. Yan, open na natin. Pakita ko sa inyo. Kung bakit medyo okay na rin siya. Teka, pokpokin natin. Medyo masikip kasi yung ano. Hindi siya katulad ng iba, di ba? Parang pinupush-push ko lang. Dito, kailangan pokpokin ko yung pin. Yan, no? Masikip eh. Okay, so ayan guys, bumuka siya. So, saan may magnet ko? Where's my magnet? And there's my magnet. Yan. So, ito yung hammer. Yan, na steel guys. Okay. So, yung sear na doon, yan, steel. Yung trigger, steel. Yung bolt catch, no? Yan, it's made of steel. Yan. Yung valve knocker is also made of steel kasi medyo maliit, hindi nyo makikita. Hindi ko alam kung kakapit to, baka mahulog din. Kasi nga maliit lang, isang ganun lang siya. No? So, ano pa ba? But, yung pin mismo, yan, yung pin, steel din. Tapos ito, yung buffer, steel din. Okay? Actually, ang bigat nga na itong buffer eh. Teka, tanggalin natin. Tsaka yung spring niya matigas ah. Hindi ko alam kung bakit nila ginawang ano to eh, steel eh. Hindi ako sure. Pag-aaralan ko pa to. Kumbaga, hindi naman ako super expert pagdating sa gas blowback rifle. Pero medyo hindi doon ako naka-familiar. Kaya minsan may natatanong sa akin yung mga AEG. Hindi ko kayo masagot eh.
Hindi ko kayo masagot. Hindi ako basta-basta tanongin si AEG. Kasi wala ako masyadong alam sa AEG. Okay? So, ayan. Tsaka isa pa guys, pag tatanong kayo, may mga question kayo, magtanong kayo kung saan kayo bumili ng unit. Parang yun naman yung pansin ko kasi nagbablog ako tapos sabay yung nangyayari. Nagiging ako yung tanungan niya. Sa iba kayo bibili, tapos takay kayo magtatanong. Ang dami-dami ninyo. Para naman wala ako ginagawa, inaantay ko lang kayo sagutin. So, ayan guys. So, isang napansin ko sa kanya, medyo matigas tong spring. Tapos to, mabigat. Kasi nga, this is made of steel. Okay? Pero, ano siya? Tingin ko sa kanya parang one piece naman siya. Hindi siya katulad do kay VFC na 2-piece, no? Actually, hindi to 2-piece eh. Parang 4-piece yata to eh. Kasi may gumagalaw sa loob. May spring to sa loob eh. Tapos may isang ganito. Tapos ito parang takip lang to na to eh. Na natatanggal yan eventually eh. Pagka sobrang daming putok na. Ito hindi ko pa alam, no? Kasi hindi ko pa masyado napapaglaruan yung mga MGCR ko. Okay? So yan, balik natin. Yung mga VFC, medyo malambot yung spring. Hindi sila sobrang tigas. Kaya malalaman mo pag nagkakasaka eh. Parang okay lang naman, pero alam yun, sabi ko lang. Iba-iba. Hindi ko pa rin alam kung ano ba, dapat ba matigas, dapat ba malambot. Hindi ko pa masyadong kabisado yung part na yun. Okay? So, ito na yung bolt carrier, tsaka yung charging handle. So, this is not made of steel. Ito, sa tingin ko, zinc alloy lang to siya. Parang die-cast zinc alloy. Pero, mabigat siya. So, ibig sabihin, makapal. Kasi nga, ito, napuputol din to sa harap. Kaya tama naman na ginawa nila na, ayan, medyo makapal, oh. Tingnan mo, ayan, solid siya. Para hindi siya masisira, para wala siyang papuputol. Ngayon, itong bolt carrier group niya, itong ibabaw, steel to eh. Ayan. Hindi ko alam kung may kinalaman or something. Kasi, pag ito, sina-charge, dito yan kumakapit. Yan, dito. Okay, so, hindi ko alam kung, kunyari, sabihin natin, zinc alloy lang ginamit mo, okay, hindi mo masisira ba or something. So, anyway, and ito ngayong bolt carrier group niya, this is very light. Kasi nga, it's made of aluminum. So, parang nakasulat sa box, ginawa daw nila to na CNC aluminum para gas efficient. Yun yung nakasulat. So, gas efficient nga ba? Gas efficient. Pwede, pero, ang tanong ko, pwede, paano yung buffer mo naka-steel? Alam mo, parang, syempre dapat, yung buffer mo, magaan din kasi nakadikit yan eh. Diba? Kasi ito yung bolt carrier mo. Tapos nandito yung buffer mo eh. So, ito, lightweight. So, pag bumomba ka, mabilis umatras, diba? So, mabilis mag-close yung gas route. Kasi yan eh, para sa piston, diba? So, pag to pinalo mo ng valve knocker, pag lumabas yung gas dyan, tendency, lalabas yung gas sa harap, tapos, magka-close yung valve, tapos, sa likod na mapupunta yung gas. Tututulak na niya ngayon yun. Diba? Wait. Okay. Blowback. Para sa blowback, okay. Nagets ko na. Kaya siguro mahina yung Kaya siguro mahina yung blowback niya, yung parang recoil. Blowback yung ginagamit ko na term, Kasi nga magaan to, so mabilis siya umaatras. Okay. Tama yung... Okay. Wala siya kinalaman sa FPS. Nasa blowback pala siya. So pag ito, umatras agad, nare-release agad yung gas eh. Nagko-close agad na nabibitawan ka agad to. Kaya wala na lumalabas na gas doon. Okay. So, yun nga. Kaya pala siya gas efficient. Okay? So, yan. Mabalik ko na. Ngayon actually, itong unit na to, maganda yung design niya doon sa bolt carrier group, tsaka yung charging handle, kasi niligay niya ng allowance. Same doon sa iba. Same doon kay VFC. Kay VFC may allowance din, kaso hindi ko pa yata nabablog, no? May allowance din eh. Kaya hindi basta-basta mapuputol yung charging handle. Kasi yung meron tayong unit, yung Golden Eagle na na M4 mga gas blowback, yung half metal, no? Yun eh, M4A1 at saka M4CQB. Dati hindi ko pa alam. So, syempre may bibili, bibenta ko. Tapos biglang, "Sir, naputol." Sabi ko,
putol. Eh, di syempre, pinalitan natin. Sabi ko, ba't kaya ito naputol? Kasi pag walang problema, hindi ko malalaman eh. So, chinek ko. Sabi ko, ay, wala tong allowance. Ito yung sinasabi kong allowance. So, tika, ibabalik ko lang. Ngayon, tika, wait lang ha. Bago ko ibabalik, may papakita ako sa inyo. Meron siyang isang, hindi ko alam kung paano nakakatulong, pero yan, no. Nakita niyo tong part na to. Parang meron siyang spring, parang merong buffer yung bolt carrier group niya. Parang, syempre, di ba, pag umatras siya, di ba, biglang aabante, di ba? So, pag abante niya, yan, no, parang may, yan, may spring, no. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam yung spring na yan is para mabilis tanggalin or may kinalaman sa ano. Yun, hindi ko alam kung bakit. Basta, shinare ko lang. Kasi ngayon lang yung meron ganyan. Kasi kay VFC, dyan yung ano niya, yung adjacent ng hub di ba? Pero ito, ganyan, may mara spring dyan, di ba? Tapos, ngayon, alam mo yung hop up na to, medyo kakaiba. Kasi yung hop up na to, ito meron akong Allen wrench. Yung hop up na to, di ba nakita niyo yung ano to, merong malaking Allen wrench, ayan. Yung Allen wrench na yan, pang-adjust ng hop up, yan. Ito yung ano, di ba, tool. Shoot mo yan dito, sa barrel. Ayan o. Tapos, pagpasok niyan dyan, shoot na, di ba? Diyan mo siya iikutin. So, counterclockwise is increasing the hop, ayan o. And clockwise is reducing the hop. Ayan. Okay? So, lagay ko na lang dito. Ayan. So, ganoon siya. So, parang nandun siya sa barrel. Tapos, teka, paano ba? So, ito yung inner barrel mo. Tapos, parang nasa labas niya meron nakaganon. So, ito, nasa loob yung inner barrels, merong sa labas may nakaganon. Tapos ito, ilalagay mo dun. Ito yung nag-a-adjust nung hop up para doon sa spin, no? Doon sa mga newbies, hindi alam, doon sa spin. So, the more hop up, the more the spin, the more the pectus. So, kapag gumamit ka ng mabibigat na BB, mas malayo yung lipad ng bala. Yung BB mo, yung flight. Okay, so para yun sa, para kung gusto mo malayo yung lipad, gagamit ka mas mabigat, tapos kailangan increase mo yung hop. Yun yung combination. Pagdating sa airsoft, although may factor din syempre yung power, ang nagpapalayo talaga ng lipad ng BB is yung hop up, yung pectus niya. Yun talaga yun. So, ang combination, kasi pag combination siya ng bigat ng bala at saka yung pectus, kung gaano kalakas yung pectus. Kapag magaan yung bala mo, tapos malakas, kunyari, sabihin natin, yung pectus mo, level 10, di ba? Tapos magaan yung BB mo. Pag putok mo ng ganon, biglang aakyat yun. Kaya kailangan bibigatan mo. Using the same level, level 10 lang So, kailangan bibigatan mo para pag labas nun, hindi siya aakyat. Tapos mamaya ko ito, bigyan sa dulo, aakyat. Parang minsan mas malayo So, pag 0.2, kunwari, dito lang. Kapag kunwari, gumamit ka 0.28, dito. Tapos, pag gumamit ka ng 0.32, hindi na siya aakyat. Kunwari, 0.32, dito na, bababa na siya dito. Ngayon, ito, minsan, pwede pa ito lumayo. Pag dinagdagan mo pa, ginawa mo level 15. Tapos, lalayo pa yun, tapos biglang aakyat pa yan. Parang ganun. So, experimentation siya. Kung ano yung unit mo, magkakakalikot ka, wala siya yung ano Unless matesting ko personally, sabihin ko, okay, maximum BB na tong unit na to is, for example, kunyari, nilagay ko siya sa maximum hop up, di ba? Sinagad ko siya. Tapos, tinesting ko, iba-ibang BB. Okay, maximum yan, hanggang 0.36 lang. Parang ganun. So, kapag gumamit ka ng mas magaan sa 0.36, aakyat. Pag gumamit ka ng mas mabigat, hindi na siya lalayo. Parang, yun na. Parang, parang pinaka-optimal. Parang ganun ba tawag doon? Optimal BB is point something. Okay, example lang yun guys. Baka sabihin nyo, point na to. Hindi ko pa natetesting to. In the future, testingin natin. Okay. So, parang may nakalimutan ako sabihin. No? Okay. Alam ko na. Antik na. Kasi minsan, pag lumilipat ako ng topic, nakakalimutan ko sasabihin ko Okay. So, ito yung sabihin ko regarding dun sa bolt carrier. Di ba? Marami nasisira sa charging handle. So, ito. Tingnan nyo guys. So, meron siyang allowance. So, ito.
Nakits mo. So, kasi ito, para may lock to eh. Yan, ganyan, di ba? May lock. Yan, ayaw gumalaw. So, ito, kailangan igaganon mo, di ba? Yan, igaganon mo kasi yan yung lock eh. Tapos, yan, meron siyang allowance doon sa bolt carrier group. Bago siya. So, lumalabas, kapag ito, nandito siya sa pwesto na yan, hindi tumatama sa kanya yung bolt carrier group. Kaya yung charging handle, yung dulo, hindi nasisira. Yung mga Golden Eagle kasi before, saktong-sakto siya. As in talagang pagka ginanon mo yung charging handle, ginaganyan mo, hindi gumagalaw yung charging handle eh. Tapos pagka ginanon mo, talagang wala siyang allowance, wala siyang ganyan. Kaya pag makikita nyo sa price list natin, hindi ko alam eh, parang nilagay ko modified. Yun yung minomodify ko, yung bolt carrier group. Tinatabas ko yun para magkaroon ng allowance. Para hindi mapuputol yung charging handle. Okay? So, ayun. Okay. So, ayun guys. Alam nyo na, no, ang info ng unit. So, ngayon guys, FPS test na tayo. Okay. Wait lang. Na-testing ko na siya. Actually, hindi siya ganun kalakas. Aside, ano lang siya, nasa 350, 360, ganun lang yung FPS niya. Kasi nga, si GNG, ano siya eh, yung clients niya more on US, more on Europe, Canada. Dun kasi, bawal malakas. Okay, dito lang tayo sa Pilipinas, addict sa power. Okay, kaya, ayun, kaya ayun. Okay, yan. Tayo lang yung mga addict eh. Pagdating sa power. Gusto natin malakas. Gusto natin, ano eh, no? Parang gusto natin manakit na, ano eh. Kaya nga di minsan meron yung mga nakita yung nag-war game, milsim, nagbarilan, di ba? Yung, syempre, war game, di ba? Meron iba gumamit talaga, bulitas o yung bakal. Tapos tumatagos dun sa mga ibang tao. Grabe, kadiri. Nakita ko yung mga picture. Yung talagang butas o, tapos tumagos. Isipin mo, iba, di ba, madaya pa nga sa FPS, tapos gamitan ka pa nung ganun, bearing. Ang bigat kaya nun. Grabe, pero mo, 5 point, yun yun, guys, 5.95 mm. Ganun kabigat, grabe, kaya nakakainis pa minsan. Kahit na, ano yun, talagang, ewan. Okay, so anyway, so ito guys, pakita ko sa inyo, FPS, no? Ay, oo nga pala, meron ka naalala. So, meron ako napansin dito sa design. Kung makikita nyo yung design ng grip niya, parang ano siya, parang, wait, tabi nga muna natin to. Parang katulad siya sa BCM. Ayan o guys. Diba? So, hindi siya yung naka-ganong angle. Medyo mas diretso siya. So, lumalabas kasi para kasi dito yan. Kasi nga, pag nilalapit mo nga, ayan, ganyan, diba? So, kasi, parang parang masakit dito eh, kapag sobra. Pero, actually, okay itong grip eh. Yan o. So, hindi ko alam kung bakit, pero nung ginigrip ko to, at saka ginigrip ko yung BCM, parang mas gusto ko tong grip na to. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na ma-explain eh. Pinag-aaralan ko na, sabi ko bakit. Hindi ko alam kung bakit eh. Kasi yung BCM parang, okay naman yung angle, parang same, pero bakit parang hindi ko trip yung grip? Pero ito, parang mas gusto ko tong grip na to. Okay, wala lang. Ayan, ganun. So, maganda yung ano, hindi siya yung normal na parang M4 AR-15 type na ganun. So, mas diretso siya. Para nga sa dito sa angle na to. Okay? So, ayun. So, let's go. Let's proceed with the FPS test. Pakita ko na sa inyo. 300. Maganda yung FPS test niya kasi nasa ano siya, stable siya, no? Hindi siya yung, di ba, minsan, di ba, meron 400, tapos biglang nagda-drop na hanggang 330 yan. Pero pag WE, di ba, minsan, mabilis nagda-drop eh. Ito siya, parang yung FPS niya, sabihin na lang natin 350. So, parang 350 siya, 350. Tapos, akat na konti, bababa konti, ganun. Doon lang siya naglalaro. Okay, so ito, tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Teka lang, check natin kung may bala. Okay, wala. Di ba pala, sabi ko sa inyo, yung spring niya medyo matigas compared sa BFC. Kasi ito, makita mo lalait ko lang, ayan. Yan, nahihirapan ako hilain. Di ba? Ito light pull lang, light pull. Or ito na lang, pinky. Yan, hindi ko mahila. Yan, masakit na.
matigas yung spring niya. Tapos, hindi ko alam kung may kinalaman yung steel na buffer. Kaya medyo nahirapan ako ikasa. Basta ano siya, responsive yan, no? Responsive. Masarap siya ikasa. Parang, yung ano kasi, yung mga BFC, mas malambot dito. Pero hindi ka naman sinabing sobrang lambot, ah. Basta mas malambot lang dito yung mga BFC. Ito, matigas. Hindi ko alam kung ano, may gano'n. Siyempre, alam mo yun, kanya-kanya sila ng design eh, di ba? Pero, yung sa mga BFC naman, pagka BFC user naman kayo, pwede nyo naman medyo stretch yung spring. Pagka gusto nyo tumigas, batakin nyo lang. Basta, wag nyo lang siyang, basta meron technique no, pag binabatak nyo. So, parang hanapin nyo yung paliliitin nyo. Kasi, di ba, pagka, di ba, naka-coil yun, ganun eh. So, pagka hinihila nyo yung spring, pag hinihila nyo yung spring, parang paliitin nyo yung spring, hanapin nyo yung kung saan siya naka-coil, tapos gaganunin mo, tapos medyo hilain mo siya para humaba siya. Kasi yung spring naman, pag humaba, kanyari, ganyan. Siyempre, pag ganyan yung spring, mas malakas yung tension, di ba? Mas masikip. So, hanapin mo lang yung ganun. So, medyo gaganon mo, tapos ganun. So, ayan. Okay? Yun yung technique. Pag gusto mo patigasin. Ngayon, kung papalambutin mo, yun yung medyo hindi ko alam. Kasi, kahit pinipi mo yung spring, bumabalik yan, gumaganon yun eh. So, okay. Kaya, yan. Okay. So, wait. Namatay na, natulog na siya. Kasi hindi kasi ginagamit eh. Open pa. Oh. Game. Ito na guys. Parang pakita ko na sa inyo. Okay. So, ayan. Ako nga pala, kalimutan ko sabihin. Kinalas ko yung magazine. 30 rounds lang talaga to. Kasi meron siyang, hindi ko alam limiter. Basta, pero pwedeng damihan. I-modify mo lang yung magazine. Meron kang, kasi parang ano siya eh, yung follower, parang parang ganito. Parang may ganyan yung follower. So, di ba, parang yan, hanggang ganyan lang yan, di ba? So, parang meron siyang, hindi ganyan eh. Okay, parang ballpen siguro. Basta, yung BB, parang may isang ganitong plastic na nasa loob. Next time na lang siguro. So, ayan. Ako, extreme low battery na. Okay, so ganito. Tapos, meron siyang mga BB. So, parang hanggang dito. So, kailangan tabasin mo tong plastic na to para pumasok. Para bumaba pa, para madagdagan mo ng bala. Parang ganun. So, ito na guys. Extremely low battery. Okay? So, ayan. 366, no? So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, teka, okay na yan. 12. So, napansin nyo? Diba? Parang yung FPS niya, ganun pa rin, no? So, teka. 13, 14. Ilan ba nilagay ko dito? So, ito guys, full auto na natin hanggang sa mag-open. Okay? Full auto. Kulang yung nilagay ko na bala. Hindi natin nakuha yung rate of fire. So, rate of fire kasi na to mga nasa 11 or 12 rate of fire or BBs per second. Hindi naman siya ganun kabilis, no. So, ang maganda sa kanya yun nga, matipid siya sa gas. Tapos, ano nga ba? Medyo solid yung feel, yun yung maganda sa kanya. Tapos, steel yung mga parts, so wala masyadong nasisira. Kung may masisira, maganda yung niya. So, overall, okay naman. Ito-testing natin in the future. Tingnan natin kung may masisira. Tapos, update ko kayo. Okay? So, ayun guys. Pag may order kayo, alam nyo na gagawin nyo. I-PM nyo lang ako. I-check nyo sa FB page natin, Radman Toys Airsoft. Or text nyo ako or Viber nyo ako. Okay? Sa aking number. 0922-632-7722. Okay? So, ayun guys. Until next video, thank you for watching. Always remember to stay strong, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.